that your body is the temple of the Holy Ghost within you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. 1 Corinthians 6:19-20. Good afternoon, everyone, and welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. At sa atin pong pasimula, mga kaibigan, tayo po'y mananalangin, kasama po si Doc Tang. Ama namin Diyos, sa mga langit, muli po namin inilalagay sa inyong mga kamay ang aming mga mensahe ng pangkalusugan na aming tatalakayin, na mabigyan ng daan tungo sa ikalulusog ng aming pangatawan. Bigyan kami ng katalinuhan at tamang mga pananalita na magkakaroon po ng pagpapala at maging isang uring liwanag na bibigay sa amin ng tamang daan tungo sa kalusugan. Pagpalain lahat ng crew, ng Hope Channel at lahat ng aming mga tagapanguna sa aming iglesia at kami rin, Panginoon, bigyan ninyo ng katalinuhan at tamang kaisipan na aming maluwalhati ang inyong dakilang pangalan. Tawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Sa atin pong mga manonood, isa na naman pong magandang araw sa bawat isa po sa atin. At lahat po kayo ay binabati po namin ng isang malusog na hapon. Alam niyo po mga kaibigan, nais po namin batiin ang ating pong mga kaibigan before po tayo magpatuloy sa ating pong part 2 ng Life and Stress. Kaya binabati namin si Miss Heidi Gonzaga, sabi niya watching from Antique. Si Miss Mauricia Rio, sabi niya, ouch, tinamaan ako Dok dun sa mga sa pagve-vegetarian. Kanya-kanya kasi yung pagkain namin ng asawa ko. Kaya kung tama po ko ng pagkaintindi dito sa message po ni Sister Mauricia Rios, gayon din sabi niya, ang daming swail din Dok, kaya ang daming nagdudusang mga tao. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong mga komento. Yung salitang swail kasi, minsan hindi alam lahat ng ibang mga Pilipino yung word na swail. Ang tawag dito sa simpleng payak na Tagalog, pasaway. Ayun, naku, matigas ang ulo, ganun pala yun, Dok. Aba, kaya kailangan pala natin talaga mag-pray sa bawat isa, lalo na itong mga tinatawag nating swail, no? Ayan, medyo masakit pala yun, Dok, kasi matigas ang ulo pagka ganito. Ginamit yan sa time ni Cain. Ayan, swail sa Bible, totoo, Dok. Ito pa, sabi naman ni Andrial Leyan Avion-Ville, sabi niya, share ko ulit ito sa newsfeed ko sa Facebook. Maraming salamat. We really need your accounts para po ma-share po natin. We really need you to listen and to share Kaalamang Pangkalusugan para mas marami po sa atin ang magtulong-tulong upang mapalagana po ang atin pong good news regarding sa atin pong 8 laws of health. Ito pa, Dok. Dok, may nag-message sa atin, sabi niya, si Adriatico Belen, sabi niya, I tried the ginger tea pero kinabag ako. Dok, anong masasabi natin dito? Hindi naman nakakakabag, anti-kabag na ang ginger eh. But anyway, baka bloated yung tiyan niya, baka delay yung pagdumi niya, o kaya itapir sa kakakain lang niya. Ayun, so dapat pala... Pero wala namang masamang uminom ng ginger, pero maganda mga 20 minutes after meal. Okay, ayun. So kailangan po ay, kasi nakalagay din po yan sa Councils on Diet and Foods natin, na kailangan hindi po natin pagsasabayin or pagsusunurin yung pag-inom po natin ng liquids at yung pagkain natin ng meals, di ba, Dok? Yeah. Para at least ma-digest talaga ng maayos ng ating pong HCl or yung hydrochloric acid po natin. Ang pag-inom ng ginger, hindi pwedeng malaki yung lagok mo. Ayun, dapat konti-konti. Ayun, ayan. So, another tip, yung reminder natin, kasi nabanggit na yan ni Doc nung mga nakaraang episodes natin. Ito pa, Doc, sabi naman ni Jong Enrique, sabi niya, ilang months na po akong may insomnia. Ito yung, yung kinoment niya nung nakaraan nating episode. Sabi niya, ilang months na po akong may insomnia. Minsan, nagkaka-anxiety po, at na-try ko na rin po ang SSRIs, which is the Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, na pang-treat po ng atin pong mga depression. So, now, nagka-chamomile tea na siya at iniinom niya daw at wala naman daw side effect. Kaya we praise God for that. Kasi, Doc, di ba yun yung nabanggit mo? Maraming mga pinag-usapan dito tungkol sa natural sleeping formula. And one of the best one yung melatonin. Kasi pag nagkaroon tayo ng irregularity sa pagtulog, ang melatonin naman, hindi lang yan yung tinutulungan ka para mag-produce ka ng tinatawag na hormone na yun, sa pineal glands. Pero ang point dito, maganda rin antioxidant yan. At anti-aging pa nga yan eh. Actually, mas maganda nga yun kung akong tatanungin mo kaysa glutathione eh.
Dahil ang liver naman natin, pag natulog ka ng maaga, nag-fasting ka, automatic nagpuproduce ng liver niyan. So ang pinopoint ko lang dito, pwede naman tayo mag-take ng melatonin, pero yung plant-based, ito. Okay, ayan. Dapat yung natural tayo, no, Yeah, Doc? natural. Okay. Ayan, thank you so much. Ito naman po sa atin pong mga manonood. Hello po kay Miss Linda Bana. Sabi niya, have a blessed Sabbath, Ma'am Gladys Panuelos, and God bless. Alam niyo po, meron din akong gustong batiin din po. Sabi ni Sister Joan Banzuelo Hamisola. Sabi niya, watching with you from Prosperidad, Agusan del Sur. Thank you so much for watching. And also, maraming salamat po sa lahat ng mga kaalaman. Sabi naman ni Nina Almasco. And another thing, Electronics Techniques, Rose Segundo, maraming salamat po for watching us. Sabi naman ni Gina Soriano, Doc, kaya pala malilimutin akong sobra kasi hirap kasi akong matulog at namamayat ako. Naku, ito na, Doc, ang insomnia talaga. Salamat po sa pagkomento nyo sa atin pong mga topics. Ito naman po, good morning everyone. Naku, bakit kaya good morning? Happy Sabbath watching here from Paris, France, si Sister Carmelita de Vera Maneja. Thank you so much for watching us. Naku, Doc, talagang from Paris na ito, Doc. Ito naman, thanks po sa mga paalala, sabi naman ni Jessie Segundo Cardenas. Ayan, maraming salamat po sa atin pong mga bumabati, mga kaibigan. And for those who are watching us all over the world, thank you so much po. In behalf of the Kaalamang Pangkalusugan staff and the Hope Channel North Philippines. Ayan. Doc, may gusto ka bang batiin? Kanina kasi yung 1 Corinthians 6:19, actually merong komentaryo ang ating propetisa dyan na binabanggit ito sa letter 1896. Ang pagkasabi nito, the living organism is God's property. It belongs to Him by creation and by redemption. And by a misuse of any of our powers, we rob God and the honor due to Him. So kung titingnan natin to, magiging very proud tayo. Alam mo kung bakit? Kasi alam natin na siya nagmimiyari sa atin eh. Yung property tayo ng Panginoon. Di ba something na nakakatuwa na yun na lang naging anakan ng isang presidente o royal blood. Parang isang pribileyo na madinig mo na royal blood ka, di ba? Pag sinabing tayo property ng Panginoon, kabilang pa tayo sa pulutong na ating kinabibilangan, para sa akin ay hindi ako makasumpong ng tamang pananalita doon sa word na proud eh. Talagang words not enough eh, to express of what we have. Kaya naalala ko isang kwento na merong isang babae na nabigyan siya ng isang tulong ng isang tao. E palibasa, meron siyang spirit of gratitude. Inisip niya kung ano yung magandang bagay na maibabalik naman niya in return to His goodness. And it happens na nakaisip siya na igawa siya ng handmade na barong. Kasi sa amin sa Bulacan, uso yan eh. Nilililok yan. Yung inaano yan, ano tawag doon, yung nilalala yan. Dahan-dahan. At it takes 3 to 5 months bago mayari yan. So, nung naisip ng babaeng to, sabi niya, gagawa ko ito ng talagang 100% cotton. Na ako mismo yung hahabi nito. Nung mayari na ay tuwang-tuwa siya, nilagay niya sa napakagandang kahon. At sinabi niya, bilang nagawa ninyong kabutihan, gusto ko po sana magbigay sa inyo ng isang damit na alam ko pong kahit pa paano ay isang alaala ng pagbabalik po ng kabutihan na ipagkaloob po ninyo. Nang lumipas ang 3 buwan, itapos na bumalik siya dun sa lugar nung mismong kanyang pinagkalooban ng magandang barong na ito. Anong ba nakita na ginawang basahan at tinatapak-tapakan? Ikaw, ang tanong ito, kung ikaw ay nagbigay, ano yung mararamdaman mo? Malulungkot ako doon. Di ba napakasakit? The same thing with our body. Pag-aari ka ng God, hindi naman ikaw yung gumawa sa sarili mo. Alam mo na pag-aari ka niya. Nung pinanganak ka, wala ka namang karamdaman. Normal ang timbang mo. Nung tumagal ang panahon, pinabayaan mo. Sa tingin mo, anong mararamdaman mo? Malulungkot. Nasa halip na i-present mo yung body, dahil siya yung lumalang sa'yo at pag-aari ka ng Panginoon, ang buong pagkatao mo. Tapos daratan ka niya na binaliwala mo yung regalo na pinagkaloob sa'yo. Kaya nga yun yung pinopoint dito na the living organism is God's property. It belongs to Him by creation and by redemption. And by a misuse of any of our workers, we rob God of the honor
due to Him. Ano pang sabi? Ang hinihiling lang niya, the obligations we owe to God is presenting to Him clean, pure, healthy bodies are not comprehended. Anong kapalit lang? Yun ang reason kung bakit naririto tayo. Ito yung reason kung bakit iniingatan ang katawan ko. Hindi sa dahilan ng kung ano pa mang kapamaraanan, kundi isang bagay na pinagmamalaki ko dahil pinahintulot niya na lumabas ako sa sanlibutan ito. At bilang in return to His goodness, maging grateful ako na kahit paano, dinatnan niya ako kung dumating man siya sa ikalawa, walang sakit siya na makikita sa katawan ko. Amen. Kaya sumusunod ako sa tamang pamamaraan ng pangkalusugan. Kaya sabi nga, a failure to care for a living machinery is an insult to the Creator. Insulto pala ito. Mabigat ito. Kaya nga ang point natin dito, nung pinanganak ka, nung first year mo ba, nung bang elementary ka, may diabetes ka? Wala. May hypertension ka ba? Wala. Wala. Eh bakit nung nakaedad ka lang ng konti, may high blood ka na? May diabetes ka pa? Yung iba Kasalanan naman, ko. may cancer pa. So ang ibig sabihin nito, hindi natin nagawa. We failed to do the job. Na ang sabi nga, ang isang tao daw na hindi niya ginawa sa kanyang katawan ay isang kapamaraanan na ininsulto natin ng Panginoon. Katulad nung nagbigay ng barong. Di ba nakakalungkot yan? Yes. Kasi pinaghirapan mo yun, Dok, eh. Di ba? Yung parang sa sobrang pagmamahal mo or sa sobrang, yun nga, yung sinabi mo kanina, it's gratitude. Yung pagpapasalamat mo, very thankful ka talaga. Pero yung binigyan mo, hindi siya, yung binaliwala. Hindi binigyan ng halaga. Hindi pinag-usapan natin dito yung word na vegetarianism o dapat ba ang Adventista kailangang mag-vegetarian. Ang pinag-usapan dito, self-ano na lang to. Ano tawag dito? May tawag doon eh, yung simple na lang yan, hindi na dapat pang nawala, napakaganda ng word na yun eh. Yung bang common sense na lang yan. Ayun. Oo, totoo. Pagtatalunan pa ba natin kay magbe-vegetarian kay hindi? Eh alam na ng science ngayon kung ano yung effect ng flesh food. Una-una sa radyo, mapapakinggan mo. Pag mataas ang uric acid mo, unang sinasabi ng mga non-Adventist people sa radyo. Ang dami kang mapapakinggan sa radyo na nagtatackle lang health. Naku, hinto niyo po kay pagkain ng manok. Kasi isa yan sa pinanggagalingan ng uric acid. Yes. Lalo na ikay yung karne, baboy, mga junk food na yan, hintuhunin niyo yan. Mga non-Adventist ito. Patatalo tayo sa non-Adventist, eh atin ito. Tayong may-ari nito. Tayo pinagkalooban nito. Kaya ang dami kong binibigyan ng daan dito. Ang reason kaya hindi tayo kumakain ng mga flesh food, kasi nalaman na natin ang epekto nito. Yung bagay na alam mo na masama sa katawan mo, kasalanan. No. Lalo na pag pinagpatuloy natin. Eh, alam naman natin talaga, ang science na nagpapatunay ng cause ng cholesterol. Pag mataas ang cholesterol mo at gustong bumaba, huwag kang uminom ng pababa, huwag kang kumain ng nakagiging cause ng cholesterol. Yes. Totoo, Di ba napakasimple yan? Alam mo, Doc, no, speaking of ito, kasi it's a form of stress actually. 'Di ba? At yun yung pinag-usapan natin last week sa atin pong mga manonood. Na talagang katulad nitong nagbigay ng barong, syempre na-stress din siya dahil pinaghirapan niya yon out of gratitude, gusto niya na mapasaya din at pagpapasalamat doon sa binigyan niya, ay talagang hindi pinahalagahan. At yun yung isang bagay. Sa kanya. Yes, oo, Doc. And it's actually a bad stress. Kasi meron tayong two types of stress. So that is, one is good and one is bad. So sa atin pong mga manonood, stress that lasts for weeks or months is actually indicates chronic stress. O Tulad isipin lang mo, Doc. ng interview ni Oprah, meron 3 centenarian, isang doktor, at yung isa ay nagdadrive pa. Nang in-interview sa sa PowerPoint namin yan eh. Nang in-interview ni Oprah kung ano yung sikreto nila, ang unang-unang sinabi nila ay they are pure vegetarian. Wala silang kinakaing animal material. At the same time, nangingilin sila ng isang araw sa linggo, yung Sabat. Ganon din naman si John Schappenberg. Ang daming mga isang Adventist dito sa Bisaya, 120s, 124 yata ang buhay niya. Ang patuturin niya, vegetarian siya. Hindi pa tayo natutuwa na mayroong mga living personality or living person or living testimony na nagbibigay ng paalala na talagang kung ang hinahanap mo ay longevity, yung long life, yung mahabang buhay,
kumain ka ng tama ng pagkain na natural. Yes. Kailangan pa ba natin pagtalunan yung kung Adventist ba ay dapat mag-vegetarian? Totoo, Dok. Napakasimpleng bagay na, yun nga yung sinabi mo, Dok, na it's a common sense. We have to use our common sense in order for us to digest. Kasi pag binasa natin talaga ang counsels on diet and foods, ang healthful living, ang the ministry of healing, at lahat pa po ng mga nakasulat po sa Spirit of Prophecy, even the Bible, it states there, Genesis 1:29, na ano po ang binigay sa ating mga pagkain? Yung may buto, yung pagkain natural, yung pagkain pag tinanim at kakain. Yes. Pwede mo pang palitan ng kasaysayan? Hindi, Dok. Hindi natin pwedeng baliktarin yan. Kaya nga may Sabat tayo, kasaysayan. Yes. Ito yung birthday ng sanlibutan at ito yung pinili ng God. Para ang tao malaman nila na ang God ang creator. Na siyang nagpala at nagpabanal ng araw ng Sabat. Amen. Na hindi niya ginawa sa ibang araw. Para maintindihan ng sangkatauhan na makilala siya bilang ating manlalalang. Ayun. Na siyang Diyos na nagmimiyari sa buong sanlibutan. Amen. Alam mo, Dok, no, saying all of this, yung mga stress natin, yung insomnia, yung lahat ng mga problema natin dito sa mundo, mga kaibigan, meron po siyang katapusan. At right now, sisimulan naman natin, mga kaibigan, yung ating pong nabitin na pag-aaral regarding po dito po sa stress. Dok, nabanggit mo na itong mga kadalasan at talagang karamihan sa mga tao ay talagang problema ito. Yung mga cause of stress, Dok, katulad ng problema sa Ayun, nabanggit ko lang nakaraan yung... Meron talaga mga manugang na masama ang loob sa biyanan. Ayun, naku talaga. At meron ng biyanan na masama ang loob sa managwang. Eh bakit kailangan may ganun? mag-entertain ng ganyan? Tanggapin mo, magulang mo na yun eh. Manugang mo na yan. Yes. At meron namang tinatawag na problema sa asawa. Yun yung mga namamali. Hindi ba nakalagay naman sa Biblia, huwag kang makipag-equally yoke. Yes, oo. Eh ngayon, pumasok ka. For example, mag-asawa kayo, yung mister mo hindi vegetarian, ikaw vegetarian, yung anak mo, may problema. Yes, makukonfuse. Kanino kaya siya sasama? Totoo yan, Dok. Kunyar, linggo yung pangilin ng mister mo. Sabado ka. Sabado naman ikaw na si misis. Yes. O hindi ba stress yan? Magtatalo kayo? Totoo. Kaya ang point dito, mag-iingat tayo, lalo na sa mga dalaga. Mamili sila ng sangayon dun sa kasasamahin nila. Amen. Totoo, Dok, no? Ito pa, Dok, ano pa ba, mga kaibigan, i-comment nyo po dyan kung ano pa po yung reason ng stress nyo, kung ano po yung mga cause ng stress nyo, kasi amin pong babasahin yung mga kaibigan. Ito pa, Dok, di ba, Dok, nabanggit mo din na problema din ang talagang yung trabaho. O, di ba? Yung environment, yung working environment, mga kaibigan. Ano na, yung mga call center, alam namang masama doon. Trabaho Yes. yan eh. Pero alam mo na yung gabi, babalik rin mo yung circadian cycle. Yung gabi, gagawin mong araw. At yung araw, gagawin mong gabi. Yes. And that is violation. In the sight of God. Yes. Ayun. You are Kasi just yung rest trading your natin. health by just making some money. That's right, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, ito po, isa na naman pong malaking bagay ito, Dok, na cause talaga ng stress, mga kaibigan, is yung ating pong pera, yung money and finances natin. Actually, for example, mag-aasawa ka. Alam mo yung kapartner mo, forever yan eh. Yes. Pag kinasal ka, ito yung walang parang kanin na pag mainit pwede mong Oo, iluwa. Pag magpapakasal ka, at alam mong yung papakasalan mo ay wala. Dapat ihanda mo yung sarili mo. Yes. Magtulungan kayo dapat. Magtulungan kayong dalawa. Hindi ko sinasabing mayaman agad. Yes. Ang pinopoint ko lang, paano kung happy-go-lucky yung asawa mo? Asawa mo. Tapos nagkaanak ka. Paano bibigyan ng decent living yung anak mo? Yes. Kailangan paghandaan talaga, Dok. O, for example, alam mong na-Adventist. Pag Sabado, problema to. Tapos alam mo na yung diet ng boyfriend mo, eh mahilig siyang kumain ng mga pagkain sa restaurant. Kaya nga kung tatanungin mo, kung ako yung binata o babae ngayon, aalamin ko muna yung diet. For example, ako vegetarian. Paano ko sasama sa isang babae hindi vegetarian? Hindi problema yung pamamalengke niya. Ano ito? Kung naman ito? Ano tawag dito? Yung mahirap kasi mag-compromise. Ay nako, problema yan. Yes, oo. Yan Madaling sabihin, pero hold your, what you call it, emotion. Oo, totoo, Dok. Ayan. Ito pa, mga kaibigan, pinag-usapan na natin yung mga Hindi relationship bali nang umabot problem. ng 30 megit. Kaya I salute you for it. Hindi mo tiningnan yung panahon. Ang tiningnan mo yung tama.
Yes. na regalo sa iyo ng Panginoon. Kaya nakatapat ka rin ng lalaking vegetarian at lalaking kaloob ng Panginoon. So huwag kayong masyadong nagmamadali. Yan ang problema ng mga kabataan ngayon. Totoo, Dok. Humahabol sila sa hindi mo alam kung ano yung kanilang Yes. hinahabol sa buhay. Baka naisip nila dahil pinag-uusapan din natin dito, Dok, yung last days na. Nakikita na natin yung nakalagay sa Matthew 24. Mga kaibigan, hindi po ganun. Kailangan, yung nakikita natin ngayon, kailangan pinaghahandaan natin. And yung sinasabi, Dok, di ba sa Bible na occupy till I come, ituloy lang natin kung nagmi-ministry tayo, kung meron tayong boyfriend and girlfriend, kung may asawa tayo, relationships, lahat ng yan, ituloy lang po natin. But we have to be careful and we have to make a stand and to be convicted na nandito tayo because we are preparing ourselves para doon sa heavenly kingdom na inihanda din para sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya, Dok, ito pa, meron tayong relationships na mga stressors, meron tayong money problems, meron tayong family problems. Dok, ito naman, yung disaster and trauma natin. Kasi pag minsan accidents, Dok, di ba, hindi natin maiwasan yun. Okay, nagkasakit yung sa pamilya mo, na ang sakit pa niya ay open heart, na milyon ng kailangan ilagay, gastusin. Tapos wala naman. Totoo, Dok. So ganun katindi yung senaryo ng mundo natin ngayon. Kaya ngayon, maghahanap ka ngayon ng mga kamag-anakan, mga kapitbahay, para ipunin yung amount dahil lang doon sa kapabayaan na pwede naman mag-vegetarian. Yes, totoo, Dok. Hihintayin pa ba natin na magkaroon tayo ng ganyang mga problema sa buhay? Hindi na, Dok. Ayoko na ng ganun. Isusolve ko na siya agad at iiwasan ko na. Saka totoo lang, palibasa, naging hospital din naman ako eh. Nung ako'y nasa Glendale pa eh. Nakita ko rin na talagang ayoko ako yung ma-hospital. Kasi nakikita ko yung kalagayan pag nandun eh. Yes, yung mga pasyente. Yung babayaran mo. Pangalawa, napakahirap yung nagsasuffer ka dahil lang sa kapabayaan mo. Mas pipiliin ko pa na magbago na lang ako, kumain ako ng tama, kaysa mapunta ako doon. Totoo, Dok. Diba? Alam mo, Dok, ito na ha. Kasi pupunta ako ng hospital, dumadalaw. Pero yung ako'y makukonfine by the help of God, by the grace of God, eh hindi ko pa narusubukan yan. Yes, ako din, buong Dok. buhay ko. Totoo yan. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan na natin dito ngayon yung atin pong mga source of stress. At ngayon po, bibigyan po namin kayo ng mga halimbawa ng mga ginagawa po ng mga tao na under stress. Katulad ng, Dok, syempre, hindi to lingid sa kaalaman ng karamihan, but a lot of people actually who are drinking alcohol, yun ang pinaka, nila, parang kaibigan nila pag meron silang problema. Pang nila yun eh. Pangpalimot daw. Pangpalimot. Oo. Pero actually, kaya lang naman akala nila nakalimot kasi dahil nga kasi, ang brain kasi ang number one na Tinatarget ng alcohol. Yan eh. Kaya nangyayari sa'yo, yung brain mong nasisira eh. Meron pa, Dok, itong pagsusugal, that gambling. Ito pa. Ang mabigat yung pausok. Ayun, yes, smoking grabe yan. kasama, mga kaibigan. Tapos sasabayan pa ng candy, Dok, o kaya yung mga bubble gum natin. Ito pa, Dok, sa atin pong mga manonood, for sure, makaka-relate kayo dito kasi kapag stress kayo, ito yung tinatawag natin na stress eating. Yung overeating and developing an eating disorder, yung mga anorexic, Dok, o kaya yung mga bulimic. Pag minsan, kunyari, kakain sila, malakas sila kumain, pero pagtapos ng kumain, Dok, ang gagawin nila, isusukan nila. Pupunta sila sa CR, tapos isusukan nila. So, napakahirap kapag ganito kasi at stake na din po yung ating pong health. And another thing po, acting compulsively. Example, Dok, ito, Dok, yung binigay mong example nung nakaraan nating episode na meron tayong tinatawag na shopaholic, yung tipong credit card, swipe ka ng swipe, lalo na pag nai-stress ka. Di ba? Yung parang pag naglalabas ka, uso yung, Dok, sa Amerika at sa ibang bansa, talagang, ay hindi, na-stress ako. May mga misis na may problema dyan, yung molaholic. Aba? Molaholic? Mahilig sa mall. Ayun pala yun, mga kaibigan, mahilig pala mag-malling. Oo, kaya pala ganun ang tawag. Okay. Ito pa, Dok, sa atin pong mga manonood, no, yung iba naman po sa atin ay talagang, lalo na pag mga kabataan, Dok, nagbabrowse naman sa internet, sa mga cellphone, sa mga gadgets natin. At talagang meron talagang, ang tawag ito, mga inaabangan na mga teleserye or ibang mga pinapanood. Di ba, Dok? Talagang, ang hirap talaga, mga kaibigan. Hindi ako nahilig dyan. Ayun. Nakakainip yung teleserye. Oh. Nadali ako niya nung araw. O ba? Yung, nga yun, yung ni
Yan ba yung be careful with my heart? Ayan, Ayun, nadali mo. talagang yung Be sinabi, careful with ingatan mo yung puso ko. Ayun, talagang Oo, at nakusundan ingatan din yung mata ko, di ba? Yung mga Grabe ganon-ganon. yan, kaya talagang ingat tayo. Yes, pati emotion mo, kala mo ikaw din si si Maya at si Sir Chief, di ba? Ganon siya. Sa ating pong mga manonood. Ito naman, Doc, dadako na tayo kasi pinag-usapan na natin yung mga causes po ng stress, and now we're going to tackle yung symptoms. Ano ba yung mga makikita natin kapag stress na ang tao? Doc, simulan mo. May mga pain yan. Ayan. May mga sakit-sakit sa Sakit-sakit kasukasuan. na nararamdaman. Kaya yan kaya mangyayari pag nagkaroon ka nun, tete ka ngayon ng pain formula. Yes, yung mga pain relievers Mga natin. pain reliever is not really good. To be honest, I prefer to just get away from that kind of stress instead of just, what you call it, depending with that kind of pain medication. Totoo, Doc. And in America, actually, right now, there's a lot of people there who are using that kind of pain reliever in order for them to feel better. And I would say that we must be careful enough so that we'll have a chance to get out of that scenario. That's right, Doc. Or else we'll suffer. Yes. Alam niyo po sa atin mga manonood, hindi lang basta pain medication. Alam niyo po ba na some people actually experiences chest pain? Yes, naninikip po or yung dibdib nila mga kaibigan, and at the same time, they have this feeling na nagkakaroon ng palpitations at yung heart is racing, yung heart rate natin. And at the same time, exhaustion, trouble sleeping, or yung insomnia na pinag-usapan po natin nito pong mga nakaraang episodes natin. At ito, Doc, yung iba, sumasakit na ang ulo kasi kakaisip mo nga naman doon sa iyong problema, doon sa stress mo. Yung iba naman, nahihilo na. At yung iba naman, nanginginig. Pag may headache, bibili ngayon ng another medication. Yes. Kaya ang hirap talaga, Dok, kapag ganito. At yung iba naman, Dok, ang taas na ng blood pressure. Na-experience nyo na po ba yan, mga kaibigan? Hindi, naman ngayon ng pampababa. O yun, naku talaga nga naman. Lahat may pang ano. Magkakagulo na yung medication mo sa loob. Yes, pati yung katawan natin parang, teka lang muna, nagtumaas yung blood pressure ko, tapos ininuman mo, bumaba ulit, tapos teka lang, na-stress na naman ako, sumakit yung ulo ko, iinuman mo na naman, hindi na naman masakit yung ulo mo. Kaya parang niloloko natin yung ating pong maging system. Drug addict na yung mismong taong yun. Yes, totoo, Dok. Nagiging drug dependent na po yung ating pong mga kaibigan na talaga nag-undergo po ng chronic stress or ng mga stress po natin. Yung iba naman, Dok, alam mo, naglalak yung jaw nila. Yung parang talagang nagjo-jaw clenching sila. Pag minsan may ganon. At yung iba naman, meron tinatawag na muscle tension. Di ba merong kwento na merong isang lalaki na nagkaroon ng depression? Ang unang naisip niya, gusto niyang i-end yung buhay niya. Sabi niya, wala nang value yung buhay ko. Dahil sagad na eh. Hindi na niya, no way out eh. Sabi niya, magpapakamatay na lang ako. Nung naisip niya na magpapatatalon siya sa tibag, sobrang taas. Naisip niya, sobrang sakit yun. Paano kung hindi siya agad mamatay? Kaya umatras siya. Tapos minsan naman, naisip niya, nag-ready na siya, magbigti. Naisip din niya, baka pagtalon niya, hindi masakto yung pagkakabigti niya, buhay pa siya, umabot pa ng ilang oras bago siya mamatay, umatras na naman. Sabi niya, mukhang tagilid dito. Wala na siyang maisip hanggang sa dumating siya sa point na papatayin ko na lang yung katawan ko sa pagod. So, ang ginawa niya, tumakbo siya. Alam niya na maaaring atakehin siya. Sa pagtakbo niya, pinagpapawisan siya. Habang tumatagak yung pawis niya, nawawala yung stress niya. Hanggang tuloy-tuloy yung pawis niya. Hanggang sa later na isip niya, ayaw na niya magpakamatay. Yung pala ang gamot sa brain disorder o yung may mga depression, magpapawis. Ayun. Alam mo, Doc, saying that sa atin pong mga manonood, yung ating pong pag-exercise, mamaya pag-uusapan din natin, yung ating pag-exercise is actually a good sign na talaga nagre-release tayo ng ating pong mga toxins sa katawan, lalo na yung ating stress hormones, yun yung binabanggit ni Doc. And also, we would like to share also with you yung iba pang mga symptoms katulad ng colds, yung flu natin, mga viruses and other illnesses na pwede pong maging epekto ng stress sa ating katawan. Also, yung sobrang pagod, yung in-example ni Doc, yung fatigue, overeating, yung trouble concentrating, lalo na kapag may mga examinations or kapag kunyari may mga accidents
ailments tayong mga nararanasan or stomach or digestive problems and then weak immune system. Isipin mo, Dok, yung stress na yun, nakakapag-weak pala ng ating pong immune system. Actually, kaya marami yung matindi yung effect niyan eh. Siyempre, konektado lahat yan eh. Now, once we started with that kind of abnormal time, especially when you sleep, actually lahat ng sakit darating sa iyo eh. Kaya ito yung point na pag na-root natin o na-pinpoint natin yung mismong pinaka-importanting bahagi ng pagkakasakit ng tao, matutuluyan natin na isaayos yung ating pangatawan. Kaya pag na-correct natin ang ating pagtulog sa tamang pagkapamaraanan, then sipalo na lang yung ano. Kasi may self-healing tayo eh. Pag nakatulog ka ng maaga, masarap yung pahinga mo, magre-repair ang body mo. Yes, that's Lalo true. na kung kukonbine mo po ng pagkain. Ayon doon sa tama ng pangailangan ng katawan mo. That's true, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, ito naman yung ways ng chronic stress na makaka-impact sa ating body. Katulad yung pinag-usapan natin kanina, symptoms ngayon, pag-uusapan natin, hihimay-himayin natin, ano kaya yung causes ng stress regarding sa ating pong katawan, regarding inflammation, Doc? Yung inflammation, actually, maraming ang pinanggagalingan eh. Isa yan yung GMO, yung genetic engineered food or genetically modified organism. Plus itong tinatawag na stress, na pag tumaas yung ng cortisol, yung stress hormone, pag hindi na-cope up ng body at hindi mo nirelease yan, tendency talagang cause ng acid yan eh. Talagang acidin ng buong katawan mo eh. Yes. Kaka-ulcer ka pa nga dyan eh. Totoo, Doc. At hindi lang yun, pati panunaw mo, damay dyan. Pati yung pag may metabolite, yung metabolism, eh, epektado yan. Kaya kitang-kita natin dito, yung mga natural functions ng loob ng ating katawan ay naepektuhan gawa ng maling kapamaraan. At hindi lang yun. Pag na-stress ka at bumaba ang immune system mo at bumaba yung energy level mo, dama yung tinatawag na digestive system mo, magkakaroon ka ng irregular bowel movement kung tawagan ay constipation. Yes. Pag na-constipate ka, yung dumi, na hindi mo nailabas sa katawan mo, ito mismo yung lalason sa dugo mo. Hindi pa lang yung stress ng lason na binigay sa katawan mo. Kaya pag nagklag-klag na yan, kaya mabilis mamatay ang taong una yung kulang sa tulog at lagi tayong namumroblema. Yes, totoo, Doc. Alam mo, Doc, no, one more thing, no, i-add lang natin mga kaibigan. One study po actually about chronic stress seems to be linked to an increase in inflammatory cytokines, a type of immune cell that is typically part of the body's defense system. Now, when we have infection, but when the cytokines are chronically activated as with stress, they can damage the heart. That's why yung inflammation natin, madaming mga parts ng ating pong katawan ang affected. Kaya tayo nagkakaroon ng heart disease, ng diabetes, autoimmune disorders, katulad ng multiple sclerosis. Alam mo ba yung mga obese? Pasensyahan, karamihan ng mga lumalaki na talaga yung tiyan nila. Ay may pinagdadaanan yan. Doon sa tinatawag na bahagi ng pag-cope up doon sa stress. Dahil kuminsan pagkain ng ating na pagtutuunan. Totoo, doon ka nagda-divert. Napupunta doon yung, kaya yung food addiction actually, isa yan sa number 1 na nagiging dahilan kung paano ang tao ay ginagawa nilang taguan. Hindi ka man nagda-drugs, pero ang gagawin mong taguan ay yung pagkain. Ayun, kaya refrigerator lagi ang, kunyari, sis ka. Maya nasa refrigerator ka, harap ka na mainom doon. Yes. Maya may switch ka ron. Maya kukunin mo, kakainin mo. Pag minsan, kapag sobrang tamis naman, dadagdagan mo naman ng maalat, maghahanap ka naman ng maalat, Doc. Yan, yun naman. Kakain naman ng mga iba-ibang mga junk foods. cornic, kung ano yan. Totoo yan, binabad Doc. sa mantika. Alam ba kung paano magluto ng cornic? Naku, talagang yata yan, Doc. Kung alam talaga nagkasakit naparami yung cornic Bakit, Doc? Hindi nakatulog Aba. Siyempre, nag-enjoy sa cornic. Alam mo naman kung paano gawin yan. Kumbaga sa deep fry. Sa deep fry, kumbaga sa french fries, nilulubog yan. Yes. Puro mantika na actually yun. Ayun. Kaya pag nakakain ka niyan, actually talagang pagdating sa tiyan yan, problema yan. Totoo, puro acid na mga kaibigan. Ito pa po, alam niyo po, pinag-uusapan na natin tong inflammation na cause ng ng stress natin. Ito pa, yung digestive tract na sinasabi ni Doc kanina. Ito, sinimulan na ni Doc. Yung pagkain natin ng mga sobrang acidic po. Alam niyo po ba mga kaibigan na the gastrointestinal tract is filled with nerve endings
Kaya madali tayong masaktan. Example, kunyari, naku, aray, mami, nanay, ate, kuya, ang sakit po ng tiyan ko. Kasi nga, kapag nagkakaroon tayo ng mga problema sa ating pong tiyan, ay nagsisend siya agad ng impulse sa ating pong brain. Sabihin, ako, masakit na yung tiyan mo, tigilan mo na yung pagkain nito, hihinto ka naman. At pag huminto ka, maaalis yung sakit, tapos kakain ka na naman. Di ba, Dok? Ganyan katigas ang ulo tayong mga tao. Also, ito namang mga nerve endings nito and immune cells, all of which are affected by stress hormones. Isipin nyo mga kaibigan, napakalawak ng pagkain, napakalawak ng stress kasi affected din yung atin pong kinakain, yung atin pong katawan. And as a result, stress can cause acid reflux. Ayan, para sa atin pong mga kaibigan na meron pong acid reflux, as well as exacerbate symptoms of irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease. And not to mention, create butterflies to your stomach. Isipin mo, Dok, no? Napakahirap pala talaga nitong stress kasi simpleng stress lang, yung simpleng problema mo, pag lumala siya, weeks to months, naku, ang daming epekto sa epekto sa katawan. Kaya yung talob nadadama eh. Yes. Meron namang mga tao na kahit wala namang stress, gumagawa ng ika-i-stress. Yes, totoo yun, Dok. Ang tawag doon, negative attitude. Ayan. O yung tinatawag na meron na talagang, alam mo kung saan nakukuha yan? Saan, Dok? I'm sorry, marami na akong na-research tungkol dyan. Gadget. Ayun. Totoo yan. Lalo na kapag yung damang-dama mo, yung parang nakikiiyak ka na din sa teleserye or sa mga pinapanood nating drama, mga kaibigan. Ito pa, stress can muddle or confuse our brain. How? Brain scans of people with post-traumatic stress disorder show more activity in the amygdala, a brain region associated with fear and emotion, says Dr. Hathi. But even everyday kinds of stress can affect how the brain processes information. Katulad ng example si Doc, meron siyang nahintuan o meron siyang nahintuan na tao dahil biglang tumawid. Stress na agad yun kay Doc, di ba, Doc? Yeah. Kaya napakahirap pagka ganito. Ito pa po mga kaibigan, we see actual structural, functional, and connectivity-related brain changes in people who are under chronic stress. And all of these can affect cognition and attention, which is why we find it hard to focus or learn new things when we are stressed. Kaya pala hindi talaga advisable, Dok, kapag stress ka, mag-aaral ka, may gagawin ka, hindi ka makapag-focus. Kaya kailangan talaga alamin mo kung paano labanan ng stress at kung paano tanggalin. Yes. Kunyari, ang stress mo, yung binabayaran mo, huwag ka na mangutang. At kung na-stress ka dahil hindi ka makasingil sa pinapautang mo, huwag ka magpautang. Totoo yun. Simple lang eh. Yes. Hindi, meron ako isang pasyente eh. Sabi ko sa kanya, unang dating pa lang niya, kasi breast cancer yung case niya. Unang tingin ko sa mukha niya ay talagang problemado. Sabi ko, Mrs., kahit anong inumin ninyo ng mga natural medicine dito, kung hindi po ninyo tatanggalin yung stress niyo, maaaring hindi maging epektibo yung kahit anong gamitin ninyo. Alam ko po, Mrs., may pinagdadaanan kayo. Ginawa ko naman, gines ko. May utang mo ba kayo na hindi mabayaran? Kalain mo bang natama? Oh. Ang sagot ni Mrs., paano niyo po nahulaan? Masyado na po akong, ano tawag doon? Yung, nabaon? Hindi lang baon, kundi yung parang bully na sa kanya. Na maya't maya na lang. Puro pananakot, yun ang ganun. Sabi ko, Mrs., kung didibdibin niyo po yan, hindi ho kayo gagaling at lalo niyong hindi niyo mababayaran. Gusto niyo po bang mawala yan? Stress ninyo? Pasalamat kayo, buhay pa kayo. Ang unang pinayo ko, kaya niyo baka akong kalimutan yung utang ninyo. Dahil hindi naman niyo talaga namang mabayaran. Problema nung nagpautang yan sa inyo. Hayaan niyo na yung may stress, yung nagpautang sa inyo. Dahil siya walang sakit. Kayo ang may sakit. Kaya niyo po bang kalimutan? At isara na yung phone ninyo. At i-block niyo na siya. Dahil hindi naman yung magagawang bayaran dahil walang-wala kayo. At wala namang mahahatak sa inyo. Alam mo, nung napayuhan ko, biglang gumanda yung itsura ng mukha niya. Bakit nga ba hindi ko gawin ito? Ginawa niya yun. Unang anuhan pa lamang namin, nakita ko sa kanya, gumanda yung itsura ng mukha niya. Kaya doon sa may mga utang, at talagang hindi nyo kayang mabayaran, hayaan nyo na yung nagpautang ang mamroblema sa inyo. Kaysa mamatay kayo. Ayun. Parang napaisip tuloy ako, Dok. Parang recently kasi may nangutang sa akin, ano?
Pero wala tayong magagawa. totoo. Sa way, kunyari, may sakit ka, hindi mo talaga kayang mabayaran. Kung ano, isip pa ng isip. Totoo Wala ka din. namang magagawa. Yes, Kung totoo sa yan. isip, gusto mong mag-isip, wala ka ng isip. Oo nga. E di sayang lang yung Yes, napagod ka pa. panahon mo. Totoo yan, Do. Ito pa, mga kaibigan, no, sa atin pong mga manonood, stress can make us feel crummy all over. Ibig sabihin, yung feel as bad. Parang parang nadidisappoint ka na. Ito, ito po ang kasagutan sa atin pong mga manonood. Stress makes us more sensitive to pain. And it can also cause pain due to muscular tension, and people under stress also tend to perceive pain differently, says Dr. Gupta. They're also less apt to sleep well, which doesn't help matters. Sleep is so important in terms of helping to prevent every disease, adds Dr. Haiti. Alam mo, Doc, si Doc Haiti, cardiologist siya sa Presbyterian Hospital sa Amerika, and it helps reboot the immune system and prevents depression, irritability, and exhaustion. So ibig sabihin pala, sa atin pong mga manonood, kailangan talaga natin na matulog. Hindi lang basta tulog na, ay, nakatulog na ako. Hindi ganon. Kailangan talaga pahinga, di ba, Dok? Kailangan ganon para makapag-repair po ang atin pong katawan. Alam mo, Dok, ang dami na natin pinag-uusapan regarding dito sa stress. Ngayon, ano naman, Dok, ang epekto ng stress sa atin pong immune system? Abay, alam naman natin yan. Talagang halos lahat ng tao ay merong nararanasan na ganyang uri ng karanasan na yung utak ng tao talaga yung, alam mo, ang kaaway kasi sa healthful living, ang number one na inaatake niya, yung pinaka-area na siyang inuugnayan ng Holy Spirit Yes. at ng Panginoon. Kaya alam ng kaaway yan. Kaya ang kaaway, padala ng mga stressor na yan. Okay. Ito naman sa atin pong mga manonood, no? According to Everyday Health, November 2022, over time, the effects of stress can build up in our brain and body. And this kind of long-term or chronic stress can weaken the immune system, putting you at risk for sickness from simple colds to more serious illnesses. Isipin mo, Dok, yung ordinary na stress mo, na problema ka, hindi ka makatulog, nag-iisip ka, pwede pala tayong magkasipon, pwede pala tayong ubuhin. So, ibig sabihin, itong mga bagay na ito, yung binabanggit ni Doc regarding po dito sa hormone na cortisol, which enters the bloodstream. For short durations, cortisol can actually help regulate many of our body's natural functions, katulad ng sleep, katulad ng weight natin, katulad ng ating pong blood pressure, yung blood sugar natin. But however, when we are suffering with long-term stress, again, it lasts weeks to months, cortisol levels remain elevated. So kapag hindi pala yung normal, kapag sobrang elevated pala at nag-remain yun na mataas yung level sa ating pong katawan, yung cortisol, this actually contributes to inflammation and reduce white blood cell, which is yung fighting cells natin sa ating pong katawan para sa immune system natin, both of which can weaken the immune system. So isipin mo, Dok, napakahirap pala pagka ganito. At ito, Dok, pinag-uusapan natin ang puso, pinag-uusapan natin itong mga yung pagtaas ng mga heart rate natin at saka yung mga chest pain natin. Alam mo ba, Dok, pwede pala tayong magkaroon ng broken heart syndrome. Dok, ano ba tong broken heart syndrome? Aba, maraming mga nagkakaroon ganyan na humihina na yung puso nila. Yes. Kaya yung kanilang mga, di ba sa heart, merong right ventricle, merong Right ventricle. left ventricle. Na yung pumping ng pinaka-chamber nito ay nagiging result ng physical stress. Yes. Ba, mahirap ito. Paano kung Bumigay. Totoo. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, broken heart syndrome is actually called the stress-induced cardiomyopathy or uncommon form or cardiomyopathy. So, ibig sabihin pala, this is weakening ng heart natin sa atin pong mga manonood. Yung left ventricle na sinasabi kanina ni Doc, main pumping chamber. So, ibig sabihin, siya yung nagpapump ng ating pong dugo na dumadaloy sa ating pong katawan. So, that usually results from severe emotional or physical stress. Now, although the condition is general rare, ibig sabihin, hindi naman po, kadalasan, hindi naman po talaga siya, yung madalas nangyayari. But 90% of cases are women. Naku, Dok, ayokong ma-stress. Kasi kasama ako dito sa women. Hindi mo ba napansin na basta't meron kang isip, biglang unang nararamdaman mo, naninikip ang dibdib mo. Totoo. Ibig sabihin,
nagiging too emotional ka. Ayun. Kaya lang, mag-isip ka agad, inom ka ng konting tubig, papawis ka. Yes, tapos pakalmahin mo yung sarili mo. Pakalmahin ano, mo yung sarili mo. So pag-uusapan na natin, Dok, paano ba natin paano ba natin maaayos or magiging free tayo sa stress? So, Dok, ano ba yung mga gusto nating ibahagi sa atin pong mga manonood regarding dito sa stress-free environment? Actually, kung gusto mo nang makawala sa stress, edi isa-isahin mo yung stress mo. Chichikan mo kung ano yun. Ayun, so ililista natin. Ililista mo. Tulad ko, pag pupunta ako ng Metro Manila, may nag-imbita sa akin, pupunta ako ng Pasay, unang iniisip ko, ilang oras ang biyahe ko. Gano'ng katagal akong titingmot ng aircon. Yes. Yung traffic na dadaanan ko, gagawin ko, cancel. Aba? Kunyari, meron akong biling ko ro sa SM Mega Mall. Ano ba yung bibiling ko ron? Meron naman dito sa Robinson, Antipolo. Walang traffic, malapit pa. Cancel. Yes yun, Dok. Naka-ano ka pa, menos gastos pa sa May gas. nangungutang sa'yo. Alam mong hindi kaya magbayad. Pangalawa, hindi naman ganun karami yung pera ko. Sabi ko, tagilid dito O, di lagay mo. Cancel. Hindi, lusot ka na naman doon. Totoo, Dok. Oo. Ayun, alam mo, Dok, For nung example, nakakuha ko ng gadget. tip. Grabe itong gadget. Habang binubuksan ko, stress ang ibibigay nito, sasarado ko. Totoo yan. Tapos ang laban. Alam mo, Dok, yan sinasabi mo sa atin pong mga manonood, this is identifying our stressor. So, ibig sabihin, pag nilista natin, tapos kinancel natin na Nilista kinancel. mo. Totoo. Kunyari, meron kang kapitbahay, naabuso ka na. Sunod-sunod na lang yung problema nila. Ginagawa ka na lang na para bang ATM. lahat na lang ng problema nila sa'yo. Mag-isip-isip ka. Totoo. Medyo magbigay ka ng distansya. Yes. And in that way, matuto silang mag-solve naman ng sarili nilang problema. Totoo. Ginawa ka Kumbaga ng sa problem pangingisda, solver. turuan mo silang mangisda. Yun, ayan. And in that way, pag na-solve mo na isa-isa, kunyari, misis mo, makulit. Oo. Mahalin mo na lang yung pagiging makulit niya. Akala ko, Dok, lalagay natin cancel din. Huwag naman. Misis yan eh. Okay, ayun, hindi pala Dalawa cancel mga kaibigan. Oo, wag. Mas mahalin pa natin. Mahalin yung mga misis. Pero At kung mas maging girlfriend pa lang, pasensyosa. at pinasasakit na ulo mo, Cancel? ikaw na bahala. Ayun, sa atin pong mga manonood, maghinay-hinay po tayo regarding po sa atin di ba pong stress. Oo. Ano yan, ang tawag niyan, prevention. Yes, prevention talaga Harangin lagi. mo na. Pero ang problema ng buong mundo, Ano, Dok? alam na nila na ang gadget ay napakalaking problema yan. Bakit hindi matanggal? Ano yung reason? Alam mo kung anong dahilan? Ano, Dok? Addict. Totoo, Dok. Hindi kasi pag minsan naisip natin yung addiction, it's substance abuse, addiction sa smoking, sa drinking, pero meron din tayong tinatawag na addiction sa ating gadgets. 'Di ba, Dok, Mga pinag-usapan na mag-asawa nga, natin. hindi na nag-uusap Oo, Ang mga kahit sa anak na, pagkain. hindi na nagkakaroon ng family interaction Totoo yan, Puro Dok. gadget na lang yung kanilang ipinalit yun sa relationship nila. Yes, At that's sa true. Sabado nga nagsashare mo na nga yung pastor may kanya-kanyang cellphone Naku. Kaya kung akong tatanungin, dapat ang charge. Walang dalang cellphone ng mga membro. Ayun. Para walang gadget sa loob ng Anong church. matututunan mo sa church? Yes. Di Diba mo sabi niya, ma-digest yung Di ba sa nakasulatan? Wala tayong gagawing any personal thing. Yes. Nakalagay sa testimony, volume 6, kung hindi ako nagkakamali. Wala tayong gagawing personal. Ano nangyari? Kamusta ka na? Nasaan ka ngayon? Sasagutin mo, personal yan. Oo. Yun yung mag-usap lang ng personal, masama, di ba? Sasagutin mo. Maya-maya, ang utak mo nandun na sa cellphone mo. Yes, di mo na bakit hindi napakinggan mo yung iwanan divine yung cellphone na service. yan? Yan ang problema ng buong mundo. Ayun. Kaya ito sa atin pong mga manonood, pinag-usapan na natin itong identifying our stressors. Dok, ano pa itong mga pwedeng maging stress-free natin na mga relief? Kung ang biyanan mo, hindi mo gusto, mahalin mo. Unawain Totoo mo. nga. Yes, totoo nga naman, Unawain Dok. mo. Kung Maging manugang mas mo, hindi mo malawak gusto, tayo mag-isip. asawa ng anak mo yan, anak mo na yan, mahalin mo na rin. Yun. Totoo din, Dok. Ganun Ito lang pa. yan. Meron pa, Dok. Ito bang Kung tinatawag wala natin kang pera, na... Oh, dahil na-stress ka, maghanap ka ng pera, maghanap buhay ka. yes, totoo yan, Dok. Di ba? Ano lang yan, trabaho lang ang katapat niyan. Huwag kang mamimili. Doc, speaking of trabaho, ito naman mga kaibigan, talagang kailangan nating trabahuhin ang mag-exercise and be active, especially kapag tayo po ay stress. Kasi Doc, di ba, nakakapag-release ng toxin and stress hormones. Parang ano lang yan, sa biorhythm For example, pagod ka, magpahinga ka. Yes. Inaanto ka, itulog mo. Marami nababangga.
Totoo, Dok. Inaantok, alam mo, ginagawa ko pag antok ako, ramdam ko na eh. Hihinto ako. Yeah. Magnanap ako ng mga 5 minutes. Maya-maya, malinaw na yung mata ko. Totoo, Dok. Huwag mong ipipilit ang isang bagay na hindi mo kaya. Yes, pwede naman magpahinga. Ganun lang kasimple yan. Kunyari, nauuhaw ka. Binibigyan ka na ng paalala ng katawan mo, uminom ka. At nararamdaman mong naiihi ka na, nasasakyan ka, iihi mo. Bakit? Problema ibibigay niyan. Totoo. Ayan. Alam mo, Dok, ang dami nating tips Ganun kasimple ngayon. yung katawan natin eh. Bibigyan ng reminder eh. At yung mga For reminders example, na yun, dapat di binabaliwala. nasa guardian ka, nagluluha ka na. Ando kuku ka na ng salamin. Para lang makita mo dahil Sige pa rin. ano ka na, nahook ka na. Tanggalin mo. Nagluluha ka na. Yes. Nasisira na yung mata mo. Ayaw Tutuloy mo pa rin. pa. Kaya nga, Dok. Matindi, Dok, ano? Ito pa, Dok, sa atin pong mga manonood. Itong exercise and be active. Alam mo, Dok, itong paglalakad. Diba? Lagi mong ginagawa, yung grounding natin, Dok. Sa damo talaga ako naglalakad. Kaya Baka nga, akala diba? ko pa kailan kung lumaki pa ako. Ayun, ito pa, Dok. Riding a bicycle. Dok, may tanong ako. Kaya mo ba, Dok, na bumalansi sa bike? Kaya naman. Ayun, talaga. Pero ayoko yan kasi sa mga edad na hindi practical. Yes. Kaya nga Pero ni nung bata-bata. Kaya nga ni motorsiklo, ayoko yan eh. Bakit negative yan? Totoo. Dalawa gulong prone yan sa eh. accident. Yun nga lang, 4 na gulong, nadadalip eh. Kaya how much more yung dalawang Dalawa gulong? lang, oo nga, totoo nga naman. Ito pa sa atin pong mga manonood, going for a run, yun, yung Saka katulad huwag yung silang kaibigan mo or magbabike sa kalsada dahil kakilala mo. dangerous yan. May papayo ko sa mga kabataan. Doon na lang kayo sa subdivision nyo. Pero kung lalabas pa kayo ng kalsada, delikado yan. Yes, totoo din. Once na isahan ka niyan, Tuloy-tuloy habang pwede buhay din. mo ng pagsisisihan yan. Yes, opo. Ito pa, Dok, gardening, Dok, di ba? Yung Ayun ang yung- pinakamagandang Ayun. exercise, gardening. Totoo yan. Ito pa, breathing exercises katulad yung lalanghapin mo, yung yung fresh air, di ba, Dok? Talagang Yeah, ang sarap yung ng deep pakiramdam ng, yes. Alam yung mo yun, deep isa sa breathing. pantanggal ng heaviness ng heart. Ano, Dok? Deep breath. Ayun. Ito, Kasi tinuturo i-release mo ni- yung carbon dioxide. Gusto mo ituro ko? Sige, Dok. Ginagawa namin ni Cory Quirino to Okay, go, Dok. sa kanyang programa. Ano ka, i-inhale ka ng deep breath talaga. Ganito yan. Ha! Aba, talagang kailangan isisigaw ulit. mo talaga. Ha! Aba, talagang, Pakaramdaman biglang relax. oo. Yung nilabas mo talaga yung yung pinaka-carbon Yan dioxide talaga, sa sa tiyan mo lungs. pa, palakihin mo tiyan mo, Yes, tapos yung bigla diaphragm mong mo. palitin. Okay. Pagbuga mo, talagang maramdam mo. Pag medyo mabigat ang pakaramdam mo, yun yung magandang pantanggal ng stress. Totoo. Talagang nailabas mo pa yung kung ano man yung mga stress na nararamdaman mo, no? Ito Saka pa. ang isa sa tinuturo ko, may nung kaibigan kasi sobrang yaman eh. Pinayuhan ko. Lahat ng stress, kumuha ka ng isang tao na mag-handle ng stress nito. Aba, At lahat ng good news sa'yo. Sabi niya, Dok, tama yan ah. Pag may pupunta sa kanya, parang tingin niya yung problema, punta kayo doon kay... ituro mo dun sa kaya siya mag-handle. yung nag-handle yan, no? Maya may pumunta, nakangiti, good news. Oh, dito ka. Oo nga naman, no, sa ating mga Aba, manonood. humaba ang buhay eh. Oo. 80 plus na, lakas pa ng katawan eh. Yes, totoo yan. Kasi ayaw niya nung problema. Totoo. Alam mo, Dok, isa pa, no, nadagdagan ko sa atin pong mga manonood kasi kasunod Siyempre, yan. pag negosyante ka, paano kung araw-araw na lang problema yung dumarating sa'yo? Yes. Aba, kailan meron ka talagang katulong dyan? Totoo yan, Ihatiin mo. Ilagay mo sa bata-bata pa. Totoo. Siyempre, iba na yung may edad na. Hindi na ganun kalakas ang katawan nila. Yes. Ito pa, Dok, no, pinag-uusapan natin tong how to handle stress and another tip is to be positive, di ba, Dok? We have a positive God, that's why we need, as children of God, we need to be sila positive. ng to be positive Oh, and to sige. turn it into from the negative into proactive. Oh, sige, Dok. It happened sa akin to sa Pasig. Alas 2 ng tanghali, binangga ako ng taxi driver. Hindi ako may kasalanan. Sabi ko, kung papatulan ko to at bababa ako ng kotse at maging cause ako ng traffic ng kalsada, maraming maepektuhan sa likuran. Oo. Uso yan eh. Yes. Konting problema. Magkakabara-bara. Lumalaki. Oo, totoo yan, Dok. Unang naisip ko, bit kaya ako nabangga nito? Hindi kaya ibig ng Panginoon na bumili ako ng bago? Aba, magandang rason yun, ha? At ang ginawa ko naman, the taxi driver, sige na, ikaw may kasalanan, dapat ikaw magpagawa nito. Sana mag-iingat ka. Ayoko nang bumaba, unang-una. Pag alas 2 ang tanghali, iitim ako. Ayoko yung alas 2, nakakaitim yan. Nagle-lecture pa naman ako. Sabi ko, teka muna, i-save ko yung skin ko. Kesa nandun ako, nakatayo sa labas, dahil nandun sa pagpapagawa ng auto ko.
Eh, kaya ko namang ipagawa. Ang itsura naman ng taxi driver, itsura naman talagang mukhang kawawa. Ang inisip ko na lang, buti na lang hindi ako yung taxi driver. Yes. Kahit pa paano, May kakayanan ka okay na yung ikaw. buhay ko. Yes. So, Ang ginawa ko, binenta ko ng mura, tuwan-tuwa yung nakabili. Bumili ako ng brand new. Habang nagdadrive ako ng brand new, sabi ko, salamat doon sa taxi driver. kasi nakabili ka ng bago. Dahil kung hindi niya ako binangga, hindi bago yung auto ko. That is proactive. Totoo din Kaya yan, kung Dok. ganun tayo, huwag niyong nilalagay sa negative. Totoo yan. Lahat ng buhay pwede nating pasayahin yan. Kung baka sa teleserye, pwedeng ayusin natin yan. Ayun. Alam mo, Dok, no, ang dami talaga natin kailangan baguhin sa atin pong outlook in life kasi we need to be positive, we need to sleep early, we need to exercise, we need to take care of our body. Yung kinuwento ko sa'yo, totoong buhay. Ini-stress siya ng kapitbahay niya, kaaway niya, na hindi sila napapalagay. Everyday, nakikita sila, irapan. Alam mo, mahirap yun. Yes. Nabasa niyo yung Matthew 5:48. Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. And then binanggit sa 5:44, love your enemy. Ang ginawa niya, nagluluto siya. Dinodoble niya. Binibigay niya sa kapitbahay niya. It happens one time. Nadinig niya, kulang ang pera, pambayad ng kuryente. Ginawa niya, binigyan niya ng pera. Alam mo, naging kaibigan na niya yung kapitbahay niya. At ngayon, close na close sila. Ayun. Anong ginawa niya? Ginawa niya yung paraan ng Panginoon. Sa halip na gantihan mo ng masama yung kapitbahay mo, binigyan pa niya ng tulong at minahal na lang niya. Ang sekreto pala, mahalin mo na lang yung kaaway mo. Amen. Mawiwin mo pa. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, ang dami nating pinag-uusapan, And that is positivity. part of proactive. That's Yes. part of positive way of dealing directly with that kind of problem. Yes, at yung mga stress natin, kailangan yung stress natin, dapat merong free dun sa dulo. Sa Ang bilis ng oras, ano? Totoo yan, Dok. Ayan, alam mo, sa atin pong mga manonood, sobra po ang aming pasasalamat dahil sinamahan niyo po kami dito po sa topic natin regarding po sa stress. Kaya we are praying and we are inviting all of you na magdalanginan po tayo and we have to keep a positive outlook in life para at least ang lahat po sa atin ay maghawa-hawa, hindi dahil sa stress, kundi maghawa-hawa po tayo na maging positibo at ma-fight natin ang stressors ng ating Wala buhay. yung stress na yan. Kaya natin yan. Totoo po. Simple lang yan. Yes. Walang bagay na hindi kaya nating impossible. As long as we have God in our life. Amen. And that's what we need. Amen. Kaya nga may kantang walang imposible sa Panginoon. Kahit anong bigat pandalayan natin, magaang sa Panginoon yan. Thank Dahil you so siya yung much, Dok. magdadala niyan. At ang Panginoon, tutulungan niya tayo para magampanan natin ang ating gawain habang tayo ay nag-iintay sa kanyang ikalawang pagdating. Amen. Thank you so much, Doc. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan, nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat po sa Counsels on Health. The mind of rational beings seems shrouded in darkness in regard to their own physical structure and how to preserve it in a healthy condition. The present generation have trusted their bodies with the doctors and their souls with the ministers. Do they not pay the minister well for studying the Bible for them, that they need not to be to the trouble? And is it not his business to tell them what they must believe and to settle all doubtful questions of theology without special investigation on their part? If they are sick, they send for the doctor. Believe whatever he may tell and swallow anything he may prescribe. For do they not pay him a liberal fee? And is it not his business to understand their physical ailments and what to prescribe to make them well without their being troubled with the matter? Mga kaibigan, Amen. nawa po ay ibigay po natin sa atin pong Panginoon. Idalangin po natin ang lahat po ng ating pong mga mabibigat na pasanin, mga dalahin, or mga burdens. Sabi nga po, sa Matthew 11:28-30. Kaya sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, maraming salamat po sa araw pong ito na kami po ay biniyayaan nyo ng pag-asa, ng pag-ibig at ng kaligtasan. Dalangin po namin, Ama, na sa amin pong pang-araw-araw na paghihintay po sa inyo, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, especially, Panginoon, ng mga viewers ng Kaalamang Pangkalusugan, Panginoon, na magtulong-tulong po kami at mag-akayan po kami, Panginoon, upang magkaroon po ng healthy lifestyle at maging health reformer. We pray, Father God, for those who are sick, for those who have difficulties in life, and for those who are burdened, especially with stress. We pray, Father, that you heal Amen. each and every one of us. And we pray, Father God, that you empower us with the power of the Holy Spirit and guide us in every step of the way while we are waiting for you. We ask all these things in the loving name of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Amen. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa isang oras na naman po na atin pong pinagsalu-saluhan ngayong araw pong ito. Dalangin po namin ang inyo pong pagiging stress-free. Kaya ito pong muli si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.